minsan ini-introduce ako as a songwriter. Sabi ko, hindi po, hindi. Wala sa sistema ko talaga. Sa career ko, 2 lang yung songs na nasulat ko at na-record. Well, hello everyone. Welcome to V81 Exclusive. My name is Ninette Christine Tenza Umali. May extension na. And we're here today to because we have a very special guest in our studio. He used to be the main vocalist of a very famous group in the Philippines called South Border, but now he's doing a lot of solo shows. So without further ado, I'd like to welcome Mr. Luke Mijares. Yay! Yay! Hello, Ats Ninette. Hello. Kumusta na? Okay naman. And to all the viewers of V81 Exclusive. Yes. Eto, dito ako ngayon. Thank you so much that you were able to make Singit. You know, alam ko, jet lag ka pa rin kasi I think you just came back from the Philippines. Yes, I got here 2 nights ago. So, okay lang. But thank you for having me here. We're glad to have you. Malaking na nagigest ako dito. Kasi napapanood ko lang to eh. Uh-huh. So, finally, sa studio mismo dito sa LA. Yes. Thank you. Was your family with you when you went home to the Philippines or dito muna sila for now? Naunas lang umuwi actually sa Pilipinas kasi may pasok na yung son ko. And nahuli ako ng konti. And yun nga, 2 weeks lang ako sa atin. So, nag-show ka ba din doon when you went home? Isa lang, Okay. isang show lang sa isang bar. Aha. Parang naglolokohan nga kami kasi parang homecoming gig at the same time parang send off party parang ganun. Nice. But at that time nag-reunite kami ulit ng banda ko sa Pilipinas kasi every time na may gig ako kahit na solo na meron akong banda na alam mo yan, tumutulong sa akin. Oh, that's So, great. kasi iba talaga pag banda kaysa -1, di ba? Oo. Alam mo Iba yan. nga. Oo, alam mo ko yan. yan. Oo. So, the band that you have in the Philippines, is it still South Border or is it your own band na? Parang sort of sa akin, hindi na siya South Border, but etong members ng banda na to ay tumutugtog din sa ibang artists. Hindi lang ako. Oo, so parang session. But That's yung nice. keyboardista, he goes with the name of Benji Pating Jr. Siya yung MD ko. Simula nung nag-solo ako, 2005 hanggang ngayon magkakasama kami. Wow. So, meron kaming forever. Pero hindi naman pala forever. And then, ay gitarista ko, paiba-iba, but isa doon si Gigi Arcay and si Ralph. And then yung bahista ko si Michael Bayas. He also plays for Kichi Nadal and Arthur Neri. Tapos yung drummer ko si Bea Lau, babae. Galing siya ng bandang General Luna. And at the same time, tumutugtog din siya for Arthur Neri. So, ano naman, kumbaga may mga sarili silang mga racket. Pero pag may gig ako, sila yung talagang kinokontak ko para tulungan ako sa gig. Oo. Masarap din yung, yung camaraderie na yun na yung mga kilala mo on stage. You have that chemistry already. Yes. Yes. Oo. Diba? For those who don't know Luke, we could probably take us back to how like you started. During your younger days, mahilig ka na ba kumanta noon or were you more of an athlete or what? But medyo, alam alam mo mo naman. na nag-research ka. Oo, syempre. Yun. Well, I grew up in Bohol. Tapos, I was more of a dancer talaga, no? Okay. And yun, athlete. Sumasayaw talaga ako. Tapos, nagba-basketball. Pero hindi ako tumangkad masyado. So, Pareho tayo. Nag-basketball din ako. Basketball ka din. Guard, point guard. Pero wag ka, 3-point shooter. Wow. Okay yun. Diba? And then, I was into table tennis. Mas nakilala ako noon as a table tennis player na nag-champion ako 3 times sa buong Bohol. Wow. Pero pag, pag may laro na kalaban ng Cebu, Dumaguete, Luz Valdez na ako. But yun, doon ako nagsimula. And then, when nabali yung left leg ko sa isang biking accident kasi nagpapalipad-lipad din ako ng BMX. Then doon ako nag-focus talaga sa singing.
So, I used Oh, to sing mga Michael Jackson songs. I love you, mga ganon. nice. Tapos, nung medyo nagbibinata na, from Michael Jackson songs, naging mga Gary V songs naman. I see. Were you joining like mga singing contests when you were young? Yes, but palaging talo din. De, Bakit paminsan-minsan nananalo, Mm. pero more on natatalo. Pero okay Pero lang. alam mo yun, kasi pareho tayong singer, alam ko yung, ang uso sa mga Pilipino, yung kahit na sintonado, pag pinakamaraming palakang dala, ang nananalo Oo. yung ganun di ba? Oo. Usually. At saka nung time na yun, kailangan yung ballad na nanginginig yung boses, di ba? Yung liit ng boses ko noon liit. So, yun. Pero okay lang. And then, fast forward, pagka I was 17 yata. First year college ako noon. Nag-audition ako for Smoky Mountain. Oh, wow. I didn't know Oo, that. yan. Wow. Trivia, no? Dalawa kami naiwan sa finals, pero ang nanalo nun si Anna Feji. Yes. So, si Anna Feji naging member ng Smoky Mountain sa Japan. Ah. And that was the time na sinabihan ako ni Tito Ryan Kayabyab na, alam mo kung sa Bohol ka, walang mangyayari sa'yo. So, kung ako sa'yo, from Bohol, dapat lumipat ka ng Cebu. So, doon ako nag-start sa Cebu. Yun, nagpo-front act pag may dumarating na singer or Oo. artista from Manila. Wow. And then, doon nagsimula yung parang singing career ko sa Cebu nung mga early 90s. Early 90s. Early 90s. Si Anna Feji, I still want to meet her personally. I haven't met her. nung No, nandun makulit ako yun. She recorded actually the song that I recorded back in Manila. It's called What Good Is That Without You. It was used in the movie Gimmick, The Reunion. And so she was the one who re-recorded the song. Wow. So gusto ko siya i-thank for that one. So yeah, it was written by the late Toti Fuentes. Oy, Sir Si Toti. Ay, yes, it was amazing. Iba yun. May mga areglo pa ako na Yeah. si Sir Toti yung gumawa. Oo. Kami, Sir Toti. yes. Ayan. But besides that, like with your family, anong side ng family mo ang more musical? Tingin ko dalawang yung biological father ko na isang beses ko lang na-meet. Alam ko kumakanta siya, yun ang kwento yung yung biological mother ko. But sa side ng mama ko, yun, at saka talaga, mahilig kumanta talaga sila sa church and then sa mga parties kanon, sa mga contest din. So I guess dun ako talagang nahasa or nagkaroon ng idea na, uy, pwede pala akong kumanta. Nice. Oo. How about your kids? How many kids do you have now? I have 2 kids na. Wow. Yung isa 20 years old na. And then yung isa 17, yung son ko. Are they also musically inclined? Yes, son. Yeah, pero alam mo yung hindi na nakuha yung kapal ng mukha ko. Medyo mahiyain sila. Oh. Pero pag marinig ko ng kumanta yung daughter ko, ang galing kumulot, ang galing kumulot. Pero pag pinapansin ko na, humihinto. She used to play the guitars and ukulele, pero medyo huminto na ngayon. Sayang. Yung son ko naman, sobrang nakakagulat kasi yung kind of music na pinapakinggan niya, rap. Okay. Pero alam din niya yung mga oldies like Yes. Lovely Day, What You Won't Do for Love, Wow. Michael Bolton. Yeah. Alam mo, nakakagulat talaga kasi like my kid, she's 26, pero she really loves the old, Diba? era, which is Mm-mm. good. Diba? Parang, well, of course. Kumbaga yung pinaglakihan natin, the songs that we grew up with, na-appreciate nila, which is so nice. Yes. Hindi Oo. yung parang, ay mami, panahon mo pa yan. No, they really love it. Michael Jackson, di ba? Yan, Michael Jackson, yun talaga, definitely. Yeah. So, I hope one day na, alam mo yan, sabi ko sa kanila, hindi naman kailangan na maging source of, income talaga nila na yun yung focus nila. Kasi gusto ko pa rin na makapagtapos sila. Pero, paminsan-minsan, alam mo yan. Sana. So your son is the younger one. Yes. And you have the daughter. 17 na siya and then grade 12 na. Oh. And Saan siya dito ba siya nag-aaral? yung son ko sa Manila,
Okay. Bisaya talaga, Manila. Manila. Okay. Ang mga Bisaya, maayong adlaw. Yung daughter ko sa San Francisco, sa University of San Francisco nag-aral. Wow. She's 20 years old na. Wow, she's independent na, ha? Sobra. That's good. Nakakatakot, Mm. pero nakaka-proud Mm-mm. na independent na siya. Bakit San Francisco hindi like LA? Nag-apply siya ng maraming schools. I see. May isa yata na nakapasa din siya sa San Diego yata din. Oo. Mhm. Kaya lang sobrang mahal talaga. I know. So, yun. Hindi talaga kaya. Sa San Francisco, sa University of San Francisco, parang nakakuha siya ng konting scholarship, ganon. So, kahit papaano, hindi buong tuition yung binabayaran namin. Medyo mahapdi pa rin, pero sabi ko, para sa future ng mga bata, laban na lang. So, yung mga luho ko, wala na. Wala nang luho. Ikaw, ano yung inisip mo na kunin like for college? What was your, kasi ako, nag-college hindi ko naman natapos then. I was going into fine arts. But eventually, parang I went into music instead. Music talaga, no? Mm-mm. Oo. Ikaw, ano yung... Ang dami kong pinagdaanan. I took up computer engineering nung una. Tapos, after nun, nagkaroon ako ng parang calling. So, sa Cebu, nag-AB philosophy ako for 2 years. Kasi parang gusto magpare. Pero hindi rin. Talaga? So, every Sunday kumakanta ako sa choir sa University of San Carlos. Early 90s. And then, nagkaroon ako ng girlfriend. So, lumipat ako sa University of San Jose Recoletos. I took up AB English with Marketing, AB Liacom. Aral-aral lang para makatapos. Pero, at the back of my mind, gusto ko talagang kumanta. And while studying, nagtrabaho ko sa isang fast food chain din. Talaga? Marketing assistant. Nice. Oo. Sikat na fast food chain yan. Oo. And then, naging ad prom ako ng isang recording company sa Cebu. And then, nung nag-graduate ako, nagiging car salesman ako sa Cebu. Talaga? Yes. Ang dami kong pinagdaanan. But, yun nga, parang gusto ko talagang kumanta. So, sabi ko sa mama ko, Ma, parang tapos na akong mag-aral. Kahit papano, graduate na ng AB. Yeah. So, baka pwedeng, alam mo yan, That's payagan. good. So, when did you go to Manila to pursue yung singing career? 1997. April of 1997. Sa hindi tayo nag-abot, ano? Ito yung nag-abot. Dito ka na yata. Oo. Actually, the whole family migrated here 1982 pa. Wow. Yes. And then, parang ikaw, nung high school joining, yung mga, kami lang yung, nung 1980s, nahalata yung edad din nga. Ano ka pa noon? Nursery ka pa 1980s. So. Right? Nung mga 80s, kami yung parang Blackpink and Adobo. Blackpink and BTS at the time. Wow. You know, kasi nung 1980s, our manager, di ba kasi uso yung menudo in the Philippines. Yes. Oh. So, gumawa siya ng counterpart, Adobo. Na all boys. Yeah, all boys. Okay. Tapos nagtayo lang siya ng girl group because she had this restaurant in the valley. That was the first karaoke, Filipino karaoke here, nung time LA. na yun, ha? Wow. Nung time na yun. Galing. Wala pang masyadong mga LA Mga singers. bars na. Wala. Meron lang Bayanihan Restaurant. Ewan ko kung nabutan mo yun. Narinig ko yun. Oh. Yeah, that was during the 80s. So, yun. So, just like you, parang nakakatuwa rin na yung talagang na-pursue yung singing. That's why I decided to go home in Manila. 91 ako umuwi ng 1992 ako umuwi ng Philippines. Hanggang Tapos 96 na ako nag-join kay Lapido. Oh, Pido with Take One. Yes, Hi, with Take Itay. One. Hello. Diba? Oo. So look, I wanted to ask you about South Border. Yes. Kasi diyan ka nakilala. Aha. All right. How did they discover you? Or how did you get discovered in South Border? Way back 1997, nag-start akong gumawa ng solo album. And then, nagkataon na hindi natuloy yung solo album na yon. And nangyari sa akin, nagiging reliever ako ng
different bands in Manila. Every time may absent na singer, yon nagpipinch hit ako, ganon. And nagkataon na yung banda kung saan ako kumakanta lagi, yung Red Line, kumanta sa isang event na nandun yung South Border. And then, nakita ko ng ibang members doon. Especially si Tata, yung bassist, and si Paul, yung drummer. Was the original singer Brick still with them at Yes, that time? at that time, Okay. oo. And then, yun, dun ko nakilala sila lahat. But, sa Cebu pa lang, nung nag-aaral ako, siguro isa ako sa mga nagkaroon ng unang tape ng South Border kasi sobrang fan talaga ako. I was a big fan and still a big fan of Oh, South yeah, Border. me too. Until now. So, Oo. doon nagsimula, and then fast forward, late 1997, nagiging reliever din ako every time na mag-absence si Bricks. Yun pala, may konting problema na ganon. Pero fate yan eh, di ba? Oo nga, Talagang may... hindi ko akalain Yeah. kasi idol ko lang talaga ang South Border, and hindi sa nung may mga konting problema na isa ako sa nalungkot na bakit ganon. Pero at the same time, masaya ako kasi nakaka-jam ko ang South. And nangyari doon, yung manager na nagdala sa akin sa Manila na medyo iniwan ako ng konti. Nung medyo nalaman na kinukuha ko ng South, bumabalik. Tapos, yung natural na padala ka ng demand letter, ganyan-ganyan. But, akala ko hindi na ako matuloy kasi nagpapa-audition na sila ng ibang singers, ganun. And, luckily, towards the end of 1997, tinulungan kami ng Sony para makalabas ako sa previous contract ko. Oh, that's good. And officially 1998 of January nakapasok na ako sa South Border. Wow, January 1998. Oo. And masayang-masaya ako. Yes. Dream come true, no? But along the way, syempre hindi rin ganun kadali kasi it's so hard to replace a good singer. Si Bricks, isa yon sa pagdating sa falsetto, iba yon. Baga, hindi halata yung transition from normal voice to falsetto, di ba? And hahanapin yung original singer talaga. So, but pareho kayong magaling. And Wala. tamang-tama talaga yun. Faith talaga yung pagpasok mo. Oo. So, actually, meron ka na palang, you were doing your own solo career before ka nag-join ng South Border. You were Yes. doing recordings already. Mm-mm. Sa Manila na to or back in Sa Cebu? Manila na. Sa Manila Sa na. Manila na. Oo. Wow. When you were with South Border, saan kayo nagigigs nun? Yan, sa Strums din, nagigig kami doon. Makati or El Pueblo? El Pueblo. Ah! El Pueblo. Nahalata na naman yung age El natin, Pueblo. ah. Sa may Yes, Mega Mall, 90s, diba? oh, diba? Sa Yeah. St. Francis Square. Yes. Tapos, Limits Disco. Oh, wow. Ganun yun. And then, Hard Rock Cafe, of Hard course. Rock Cafe. Sa Glorieta yan, di ba? Glorieta. That's right. May fashion cafe pa noon, di ba? Oo, doon naman ako sa Street Life. Oy, dati. masaya doon. Yung Oo. pagkain doon, di ba? Yeah. When naging member ako ng South Border, I recorded 3 albums. First, nung 1998 mismo, naglabas kami ng album. And then, the live album. And then, the last album ko na nirecord ko, yung 2001. So, I had 3 albums with South Border. And naging member ako for mga 5 years. Oh. Tagal-tagal din. Before you went Solo Solo. nung 2003. 2003 na yon. Nag-solo ako 2003. Yeah. So that live South Border when you sang kahit kailan, I saw it was like a big stage, 'di ba? Yes. Saan ginawa 'yun? Sa Araneta Coliseum. Yun yung nagkaroon kami ng live album na nandun yung live ng Love of My Life kasi ang uri kumanta nun si Bricks, di ba? Pati kahit kailan. Pero yung parang original sa akin na remake, yung Jackson 5 medley, ginawa ko doon, and yung Do You Believe in Me? Oh, yes. Na, Do you believe Believe in me? Hindi yung, do you believe in love after love? Yeah. Share. Do you believe in me? Yeah. Maraming nakakakala na original lang South Border yon. But ang uri talaga nun ay si Eric Gadd. Yeah. Eric Gadd. So, yan.
At dun ako na medyo na nakilala Aha. dahil sa Do You Believe in Me na song. So what made you decide to go solo after South Border? Was it the time na everyone decided to go on their own, parang, parang BTS nagsasarili din? Oo nga. Ganun ba yun? Wow, wala sa plano yung pagiging solo noon. But minsan alam mo sa banda, may mga konting mga disagreements ganon. So at that time hindi naayos ganon. So yun, nag-solo ako Nag-solo noong ka na. 2003. At least now with the solo, meron ka na ring mga bang compositions and your own songs? No, do you write your own songs? Alam mo, ito nakakatawa nga kasi minsan ini-introduce ako as a songwriter. Sabi ko, hindi. Wala sa sistema ko talaga. But sa career ko, dalawa lang yung songs na nasulat ko at na-record. Yung isa nung 2001, nung nasa South Border ako. Tapos nung 2007 na sumulat ako ng isang kanta para sa album ko. Kasi sabi ng Sony, alam mo, gumawa ka kahit isa lang. So, kasi hindi ako marunong mag-play ng instrument. Tamad ako noon kasi akala ko, pag alam mo yung taga-probinsya ka, hindi mo maisip na makarating ng Manila. So, pinapag-aral ako ng piano ng mama ko. Ayoko, tumatakas ako, ganun. So, wala akong alam. So, alam ko lang mag-hum, gumawa ng kanta sa isip, then nire-record ko sa cellphone, and then pinapa-areglo ko sa bordista. Well, that's amazing kasi yan ang nauuso ngayon eh. There are a lot of people na hindi nga marunong tumugtong ng instrument, but they have a melody in mind. And then, pag may kilala kang magaling na nag-aareglo, arranger, they really create the magic out of the song. Yeah, so i-promote ko lang yung song na ni-record ko noong 2001, Will You Feel the Same? Nasa Spotify pa yon sa South Border. Tapos yung nasa solo album ko, You Should Know naman. So, nasa Spotify pa. Saan napakinggan nyo? Okay, what are the two songs again? Will You Feel the Same sa album ng South Border. Kami ni Butch Victoriano ang gumawa nun, yung gitarista ng South Border. Yes. Tapos, itong 2007 sa solo album ko, You Should Know, ako din yung sumulat. You Should Know. Written by Lo. Hindi yung You Should Know by Now. Iba din yung Si Angela kinakanta mo yun. I'm sure. Yes. Going back to the songwriting and stuff. Balita ako kasi, di ba may Asia's Songbird? Ikaw ngayon ang Asia's Blackbird na tinatawag nila. Narinig ko yung chismis na yan. Ano ang ibig sabihin nun? Simula yan sa kalokohan. Yung mga kaibigan sa industriya. Aha. Kasi nga, may songbird. Aha. Tapos, may nightingale. Yes. May soul siren. So, puro mga birds sila. So, sabi ng kaibigan ko, tamang-tama, may dugong itim ako eh. Bird, so blackbird na. Yun pala yun. So, ganun lang. Nagsimula sa kalokohan. Akala ko, yun yung song na sinulat mo, Blackbird. Beatles yun. Diba? Oo nga. Yeah. So, ganun lang. Wala siyang hindi pinag-isipan kung hindi kalokohan lang na, may songbird, may nightingale. So, ikaw, blackbird. But ngayon, I heard na may P-pop din, di ba? Nausing K-pop, there's P-pop. Yes. Ang sa akin kasi, I don't know, like during our time din, di ba? Parang you have to come up with kasi during the 90s, yung band scene nun, di ba? Meron tayong sarili-sariling genre na, kunyari kami was more like the American, yung mga puti, yung mga James Taylor, Carole King. McDonald. Yan. Tapos yung alternate band namin mula to was more of the Motown sound. Ano na ba yung mga latest na na mga band scenes sa Philippines? How is it different now than it was during the 90s? Are there more originals? Kasi puro mga covers ang ginagawa natin. Yes. Oo. Ngayon, ang magugulat ka, ang daming mga banda, mga artist na puro urig yung ginagawa. Wow. Oo. Alam mo yun, gumagawa pa rin sila ng mga covers. Yes. Yung ginagawa natin. But ang dami mga galing ngayon. Dami Sobra, talaga. no? Na maririnig mo parang sounds like ganito pero hindi pala. Yeah. So isang bata na magaling sumulat ng kanta, magaling kumanta.
Ah, so ngayon, which is good sa OPM, no, na Yeah. ang daming songwriters, na hindi lang songwriters but also singers as well. So yun yung ibang ano naman ngayon, okay sa nangyari sa music scene sa atin. I see. Mm-mm. So if you can give any advice to like the new generation of singers, I'm so happy that sa Philippines nai-inspire pa rin natin yung like the younger generation, and they come up with their own songs, and they play instruments and stuff. Pero like marami rin dito na mga young kids na nakakatawa, no? Yung mga sa atin, gusto nila magpunta dito sa Amerika. Mm-mm. Yung mga laki naman dito, gusto sa gusto atin. nang umuwi ng Philippines to make a name there. Oo. Oo. What can you, ano naman ang advice mo sa mga gustong, like, let's say, to make it in Manila? Medyo mahirap magbigay ng advice to kasi ang gagaling lahat nila eh. But siguro, magpakatotoo lang kung anong klaseng music, kung anong nasa puso mo talaga. Yun yung gawin mo. Hindi dahil, uy, uso ngayon ang ganitong sound, didikit ka doon. Malalaman ng tao yan na hindi talaga ikaw yun. So, I think, kung ano yung music na gusto mo, whether pop yan, rock, or novelty, kung saan yung puso mo, yun yung gawin mo. And, ang kagandahan din ngayon, unlike sa time natin, na kailangan nating magpunta ng recording studio para mag-record. Oo. Ngayon, may laptop ka lang, Exactly. may microphone kang maganda, Oo. pwede kang mag-record sa bahay, tapos yung song na yun, i-upload mo, instant. Viral ka na sa YouTube. Viral na, pwedeng Spotify. ma-pick up ng tao, and Yeah. yun, maging kilala ka na sa buong mundo. Oo nga. Yes. So, Ang dami ngayon, na sumisikat sa YouTube. yes, Yeah. oo. So, yun yung kagandahan ngayon. Ang daming ways paano mailabas yung song mo. Hindi lang sa Pilipinas but worldwide. That's amazing. Yeah. Oo. So, well, I know that you're still gonna go far and do a lot more shows and stuff. So, I'm wishing you all the best. Thank you at Ninette. At yun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ating mga kababayan. Parang Yes. politiko ng kababayan. Oo. Na patuloy na sumusuporta, hindi lang sa akin but sa lahat ng mga OPM singers, artists, songwriters. Alam mo yun, kung wala kayo, wala din talaga kami. And salamat sa patuloy na na suporta kasi OPM is very much alive. That's right. Sobrang alive talaga. That's amazing. Yes. So, thank you for joining us here sa V81 Exclusive. No, thank you. It's an Ate honor, and Ninette. finally, I got to meet you personally kahit di tayo nagkita doon Sa atin, sa no? Philippines, Oo. And so I wish you all the best. Ladies and Salamat. gentlemen, Mr. Luke Mijares. Thank you so much.